Mr. Silent Channel. Kabanata 211 hanggang 215. Si Devil. 0211. Nakita ni Yefan na malapit nang umalis ang bangka ng piting na may ulo ng tigre, at ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa Bloodthorn, kaya sinabi niya, kung gayon, manatili ka sa bangka at haharapin ko ito. Sa tingin mo ba ay isang military advisor ka? Paano mo ito haharapin? Tanong ni Leng Zhu. Huwag kang mag-alala sa kanya, dahan-dahan lang, lapitan mo, siguradong magpapaputok ang mga pirata ng Tigre Head Shark, sabi ni Bloodthorn. Nang marinig ang sinabi ng dalawa, hindi na nagsalita pa si Yefan, diretsyong tumakbo sa huling bahagi ng speedboat, at pagkatapos ay nagsimulang bumilis. Mula sa mabagsik hanggang sa yumuko, ito ay tulad ng isang bagzo ng kuryente. Ang lahat ng tao sa bangka ay naramdaman lamang ang isang bulaklak sa kanilang harapan, at nakita nila ang isang figure na lumilipad tulad ng isang dragon, na tumatalon mula sa busog. Sa pagtapak ng isang paa ni Yefan sa katawan ng bangka, ang buong speedboat ay naapakan at halatang lumubog. Paano ito posible? Nakita ng lahat na ang katawan ni Yefan ay parang isang cannonball, isang parabola na tumangay ng mataas, at ito ay tumawid sa kalangitan na kasing bilis ng isang sindik. Ang distansya sa pagitan ng speedboat at ng fishing boat ay higit sa 100 metro, o kahit na 200 metro, ngunit direktang tumalon si Yefan dito. Anong uri ng Qinggang ito? Nagulat si Kang Lang at ang iba pa nang makita ang lahat ng ito, natulala. Paano? Hindi ko maramdaman ang kanyang tunay na chi, hindi ba ito si Qinggang? Imposible, hindi si Qinggang. Hindi kaya sa lakas ng pagsabog ng kanyang dalawang paa, kaya niyang tumalon sa layong mahigit 100 metro. Hindi biro ito. Ito ba? Hindi makapaniwala sina Zuthorn at Leng Zhu sa kanilang nakita, kung gagamitin nila ang kanilang true chi, magagawa nilang lumipad sa kabila ng dagat sa tulong ng light gang movement technique, ngunit napaka-partikular din nila sa kanilang mga kasanayan. Pagkatapos ng lahat, ang lumulutang sa tubig ay isang medyo mataas na antas ng Qinggang, at mahirap magpatuloy sa paglalakad sa tubig sa mahabang panahon. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang magulong pagtalon ni Yefan. Yung Yefan, may mga pampasabog ba na nakatali sa kanyang mga paa? Paano siya makakatatalon hanggang ngayon? Ang isang grupo ng mga kaluluwa ng dragon ay nalito lahat, naganap na nagpabagsak sa kanilang pangunawa sa pisikal na kakayahan ng tao. Kumunot ang noo ni Leng Zhu at sinabing, huwag na lang, kung may mangyari sa kanya, malamang nasisihin tayo ng military advisor at sumulong para maligtas man lang ang buhay nitong Yefan. Damn it, all the trouble. Dalhin mo siya dito. Galit na sabi ni Bloodthorn. Kahit na si Yefan ay nagpakita ng napakalakas na pagtalbog, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang napakahusay na nakakainis na cultivation base, kaya sa mata ng lahat, hindi ito magiging malakas, higit sa lahat, siya ay napakatalino. Bumilis muli ang speedboat at lumapit sa barkong pirata. Kasabay nito, natulala rin sina Kapitan Kenny, Wan Jun, at iba pa sa barkong pirata ng Tiger Shark. Ang mga taong orihinal na nag-iisip na ang Dragon Soul ay susuko sa paghabol, pagkatapos ng lahat, sila ay napakarami na hindi nila ito matatalo kung sila ay naabutan. Ngunit sa kasamaang palad, nakakita ako ng gayong halimaw. Nakita nila ang isang figure na bumaba mula sa langit, malinaw na nasa malayong speedboat pa rin ngayon, at sa loob ng ilang segundo, nakarating na ito sa bow deck. Boom! Sa isang malalim na tunog, si Yefan ay humakbang sa lupa at sinulyapan ang lahat ng mahinahon. Ang malamig na mga mata, pagkatapos ng isang nakakagulat na pagtalon, ay partikular na nakakatakot. Nang bumagsak ang kanyang mga mata sa mag-ama ng pamilya Zing, sinabi ni Yefan, talagang makakatakbo kayo. Pagkatapos ng mahabang panahon na tahimik, napakaraming bagay ang nangyari noong nagkagulo. Kung alam ko kanina na nabura na ang White Shark Gang, dapat hinanap ko na ito. Ikaw. Namutla ang mukha ni Zing Hongji. Natakot na siya sa husay ni Yefan, kaya dali-dali niyang hiniling si Kapitan Kenny at Wan Jun sa gilid. Ikaw. Halimaw ka. Hindi maisip ni Zing Junfeng na minsan ay nakipagkumpetensya siya sa gayong lalaki para sa isang babae. Mr. Kenny. Binayaran namin ang bangka. Hindi mo kami papayagang madala. Ikinalat ni Kenny ang kanyang mga kamay, ako lang ang may pananagutan sa pagdala sa iyo sa pampang, ngunit hindi ko sinabi na paprotektahan kita sa gitna. Ang kapatid na ito ng Dragon Soul ay napakahusay, at ayaw naming magkaaway ng walang dahilan. Hindi siya taga Dragon Soul. Isa lang siyang katulong ng kumpanya. Nagmamadaling sabi ni Zing Junfeng. Oh, ganun ba? Pero wala sa atin yun, kibot balikat ni Kapitan Kenny. Nang marinig ito ng mag-ama ng pamilya Zing, naging berde ang kanilang mga mukha. Sa huli, gusto pa rin silang iwan ng mga pirata na ito. Naramdaman din ni Wan Jun na mahirap hulaan ang kakayahan ni Yefan, at maingat na sinabi, si Mr. Kung gusto mong kunin ang pamilya Zing at ang kanyang anak, hindi namin sila pipigilan, dahil natapos na ang ating pagtutulungan, mangyaring huwag kang malaya.
Tumingin si Yefan kay Wan Jun at sa iba pang grupo ng mga gumagala na kaluluwa at sinabing, nagkamali kayo ng pagkakaintindi, wala akong planong arestuhin ang mga tao. Oh, hindi nanghuhuli ng mga tao. Naguguluhan si Wan Jun. Ngumisi si Yefan, hindi lang ang pamilya Zing ang pumatay sa aking biyenan, kundi pati na rin ang iyong mga kaluluwang gumagala. Ngunit napakarami ninyo, at napakahirap na ibalik sila. Anyway, patay na silang lahat, kaya mamatay na lang tayo dito. Natahimik ang lahat ng nasa bangka. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagbago ang ekspresyon ni Wan Jun, at same time niyang sinabi, Mr. Ye, maaaring hindi mo alam na si Captain Kenny ng Tiger Shark ay isang matandang kaibigan ko. Kahit na mas malakas ka sa akin, kaya mong mag-isa. Natalo mo na ba ang pag-alagala nating kaluluwa at Tigre Head Shark na nagtutulungan? Tumingin si Yefan kay Kenny, gusto mo silang iligtas. Tumawa si Kenny, na ipinakita ang kanyang madilaw na ngipin, gusto mong patayin ang aking mga kaibigan sa aking bangka. Kung ito ay kalat, saan mapupunta ang mukha ng ating pitang na ulo ng tigre? Payo ko sa iyo, bata ka pa, at hindi ka madali, kaya tanggapin mo na lang kapag nakita mo na, at ilayo mo ang mag-ama na ito, wala akong pakialam sa iyong pagiging arbitraryo sumakay sa barko. Wala kang pakialam, anong meron sa akin? Ngumisi si Yefan. Ang mga mata ni Kenny ay kumikislap, binata, kailangan mong pagbayaran ang iyong mga ligaw na salita. Nang sabihin nila ito, lahat ng nasa Dragon Soul Organization ay hinabol na ang bangka gamit ang isang speedboat. Sina Zuthorn at Leng Zuo ay nagsagawa ng magaan na trabaho at tumalon muna sa busog, at ang iba ay sunod-sunod na sumakay. Yefan, anong kalokohan ang ginagawa mo? Maingat na tumingin si Bloodthorn sa paligid, handang lumaban anumang oras. Ngumiti si Kapitan Kenny at nagsabi, lahat ng Dragon Soul, ito ang mataas na dagat, at lahat kayo ay dumiretso sa aking bangka, ito ay magiging masyadong walang galang sa akin Kenny. Sinabi ni Leng Zuo, Captain Kenny, wala kaming intensyon na makipaglaban sa inyo mga Tiger Shark. Nandito lang kami para kunin si Zing Hongji at ang kanyang anak. Nilabag nila ang mga batas ng ating bansa at kailangang harapin ayon sa batas. Walang problema, kailangan pa rin nating ibigay ang mukha ng Dragon Soul, kunin natin ang maliit na kapatid na ito, napabuntong hininga si Kapitan Kenny. Yefan, bumaba ka sa bangka, kunin ang mag-ama ng pamilya Zing, at pagkatapos ay kunin ang katawan ng iyong biyanan, hindi ka pa ba kontento? Tanong ni Leng Zuo. Umiling si Yefan, lahat ng miyembro ng Wandering Soul Organization na nakasakay ngayon ay dapat mamatay. Humph! Ngumisi si Wan Jun, Mr. Ye, masyado kang mayabang. Kahit na sumama sa iyo ang mga tao ng Dragon Soul, nagsanib puwersa kami ni Kapitan Kenny, kasama ang daan-daang magkakapatid, sa tingin mo ba ay may pagkakataon kang manalo? Hindi sumagot si Yefan, ngunit tumingin sa watawat ng pirata na nakasabit at tinanong si Kenny, ang kaliwang sulok sa itaas ng bandila ng iyong Tiger Head Shark ay may badge na higanteng pusit. Dapat ay isa kang vassal pirate na organisasyon ng mga karagatan demonyo, tama ba? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mata ni Kapitan Kenny ay naging mas maingat, at siya ay bumulong, binata, ikaw ay napakahusay. Hindi ito natagpuan ng mga Dragon Soul, ikaw ang unang nakahanap nito. Ang Bloodthorn ng Dragon Soul at si Leng Zuo ay nagulat nang marinig nila ang balita. Hindi nila ito masyadong pinansin noon. Ang bandila ng Tigre Head Shark, hindi ko alam kung kailan, may extra badge na ganito. Chapter 0212 Sino ang tanga? 0212. Nagkanlong ka sa Diablo ng dagat. Tanong ni Bloodthorn. Napangiti si Kenny na may pagmamalaki, tama, kami na ngayon ang mga nasasakupan ni Lord Leviathan, ang vassal organization ng mga Sidemon, at lahat ng Dragon Soul, medyo mabagal ang balita. Bloodthorn at Leng Zuo medyo marangal ang mga mukha ng lahat, ngunit sa likod ng Longya team, hindi pa rin maisip ng maraming tao kung ano ang nangyayari. Xiao Bai, ano ang demonyong dagat? Tanong ni Kang Lang. Hindi mo man lang alam ito. Bumulong si Xiao Bai, ang dalawang pinakamalaking unyon ng pirata sa mundo ngayon, ang isa ay ang veteranong Ice Ocean Whaler, at ang isa ay ang upstart na Sea Devil, pareho silang may rating na The Pirate Organization of A. Ang dakilang pirata na si Leviathan ng Sea Devil, na may palayaw na Sea Monster, ay may magandang relasyon sa isa sa nangungunang tatlong nagbebenta ng armas sa mundo, Greek, Mammon, kaya nagmamay-ari siya ng halos 10 o higit pang mga barko. Ang mga barkong pandigma, at maging ang mga karaniwang submarino, ang mga hukbong dagat ng mga ordinaryong maliliit na bansa ay hindi nila kalaban. Kung hindi, bakit sa palagay mo ang organisasyon ng pirata ay maaaring umabot sa antas ng A-level tulad ng ating Dragon Soul? At ang bandila ng pirata nila ay watawat ng Hient the Squid, may ilang maliliit na organisasyong pirata sa ilalim nila, kapag naging basalyo na nila, ipiprint nila ang badge ng higanteng pusit sa bandila ng pirata. Ito ay itinuturing ding pirata. Laking gulat ng isang grupo ng mga ngipin ng dragon. Pagkatapos ng lahat, ito ay karaniwang hindi bababa sa kategorya ng mga pirata, ito ay isang independenteng armada ng hukbong dagat. Siyempre, alam din ni na Bloodthorn at Leng Zuo na seryoso ang sitwasyon.
Ang tigerhead shark ay naging basalyo ng mga demonyo sa dagat. Kung gusto nilang itaboy sila sa hinaharap, kailangan nilang maging mas maingat. Upang magalit ang isang A-level na organisasyon, dapat itong timbangin ng anumang bansa. Nakakagulo ito. Napakamot ng ulo si Yefan sa kanyang buhok, medyo masakit ang ulo. Malamig nang umuso si Bloodthorn, magandang malaman na ito ay magulo, bilasan mo at tumahimik, kunin ang pamilya Zing at ang kanyang anak, at tayo ay Otris. Retreat. Bakit Otris? Tanong ni Yefan. Gago ka ba? Gusto mo bang makipag-away sa Zeedemon, dahil sa ganyang bagay? Alam mo ba ang lakas ng halimaw sa dagat na si Leviathan? Kahit na narito ang strategist, maaaring hindi siya maglakas loob na labanan ang Leviathan. Sabi ni Leng Zhu na may bilugan na mga mata. Hindi sila pinansin ni Yefan, humakbang pasulong at sinabing, "Hello, Kenny ba ang pangalan mo?" Nilamon ni Kapitan Kenny ang mga ulap at tumingin sa kanya ng kumikislap na mga mata, "Oo, narinig mo ba ang pangalan ko?" Umiling si Yefan, "Hindi pa, at hindi ko pa naririnig ang tungkol sa organisasyon mo." Kung gayon, ano ang nangyayari sa iyo? Medyo natarante si Kenny. Sinabi ni Yefan, "Pinapatay ko ang mga kaluluwang gumagala, huwag makialam sa sarili kong negosyo, o ito ay magiging masama para sa lahat." Ha 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 ha. Tumawa ng malakas si Kenny, "Bata, may problema ka ba sa utak mo? Alam mo ba kung sino ang kausap mo?" Ang mga pirata, naglabas ng kanilang mga baril. May mga revolver, may mga automatikong pistola, at mayroon pang ang ilang magagandang kagamitan tulad ng AK-47s at M4S. Ilang sandali, ang bangka ay dumadagandong ng mga espada. Yefan, tumigil ka sa pagsasalita. Walang makakaligtas sa iyo. Saway ni Leng Zhu. Si Wan Jun, ang gumagala na kaluluwa, ay ngumiti ng mapanlait, "Mr. Ye, narinig mo ba? Pinapayuhan kita na sundin ang kaluluwa ng dragon, at mas mabuting umalis ng masunurin. Hindi ito ang Xia Kingdom. Kung papatayin ka, walang gagawin sa amin ang Xia Kingdom." Nanlamig at nanlamig ang mga mata ni Yefan, mukhang. Kailangan mong protektahan ang grupong ito ng mga kaluluwang gumagala. Si Kapitan Kenny Shiren ay nakahiga sa isang bench na may walang ingat na ekspresyon, "So ano? Maglakas loob ka bang lumipat? Sa isang segundo, ikaw ay magiging pugad ng trumpeta. Kung hindi dahil sa mukha ng pagbebenta ng kaluluwa ng dragon, papatayin na kita ngayon." Tumingin si Zuji sa sitwasyon at hinawakan si Yefan. "Color, nababaliw ka na ba? Bilasan mo na sa amin." Gayunpaman, biglang hinawakan ni Yefan ang kaliwang braso ni Zhu Thorn at malamig na sinabi, "Kung gusto mong bumaba, bumaba ka ng mag-isa, huwag kang hamarang dito. Ikaw, ang tanga, kahit sisihin ako ng strategist, tuturuan kita ng leksyon ngayon." Nagalit si Bloodthorn, pinakipot ang kanyang likas na chi, ang lakas ng kanyang katawan ay biglang tumaas ng husto, at ang tatlong daliri ng kanyang kanang kamay ay mahigpit na hinawakan ang braso ni Yefan. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan ng kamay ni Zuthorn na may likas na enerhiya si Yefan, hindi ito gumanap ni Katiting na papel. Hindi gumalaw si Yefan, at tumingin sa kanya ng bahagya, tulad ng isang may sapat na gulang na nanunood ng isang 3 taong gulang na bata na nagkakamot ng kanyang sarili doon. Ang likas na enerhiya ng likas na pagpasok, ang master ng 36 na paraan, na may kaunting kakayahan, tumatalon pa rin sa harap ko, "Sino ang tanga?" Ang buong aura ni Yefan ay biglang nagbago, na parang nasa deck ng buong barko, ay nababalot ng madilim at madilim na anino. Ang buong katawan ni Bloodthorn ay naninigas, at ang mga tingin ni Yefan ay inalis palapit sa kanya. Siya ay isang congenital warrior, at pakiramdam niya ay malapit nang mag-freeze ang kanyang dugo. Ikaw. Hindi nakaimik si Bloodthorn, hindi pa niya naramdaman ang ganoong kalakas na pressure. Biglang ibinalik ni Yefan ang kanyang kanang kamay, at sa sobrang pagmamaliit, itinapon pa niya ang katawan ni Zuthorn paatras. Isang galaw, ni isang galaw. Ang tinak ng dugo ay parang sandbag, inihagis ni Yefan sa parabola. Puff! Bumagsak sa dagat. Ang mga tao ng Dragon Soul ay natigilan, paano napigilan ng mga tinak ng dugo si Yefan, ngunit itinapon ni Yefan na parang nagtatapon ng basura. Mga tinak ng dugo. Bulalas ni Leng Zhu, huli na para magligtas, lahat ng ito ay biglang nangyari. "Bakit nakatayo ka pa dyan? Pumunta ka sa dagat at iligtas ang mga tinak ng dugo." Inutusan ni Leng Zhu na agad na pumunta para sunduin muna ang mga tao. Lalong nabigla, natural ang titing na ulo ng tigre at ang gumagala na kaluluwa. Hindi ba pinrotektahan ng Dragon Soul si Yefan? Bakit pinatay ni Yefan ang amo ng Dragon Soul? Ang susi ay ang pakiramdam ng pang-aapi ni Yefan sa sandaling ito ay nagparamdam sa lahat ng naruroon na parang isang bato sa kanilang mga puso. Dahan-daang naglakad si Yefan patungo kay Wan Jun, "Okay, wala na ang mga nakakainis na langaw, nagpapakamatay ka ba, o gagawin ko ito? Kung magpapakamatay ka, maaaring mas maganda ang hitsura ng kamatayan. Patayin mo siya." Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Wan Jun, nakaramdam ng takot, pinilit niyang lumaban para hindi bumagsak.
Bigla na lang, lahat ng nasa gumagala na kaluluwa ay naglabas ng kanilang mga baril, at ang itim na nguso ay nakatutok kay Yefan. Nagutos din si Captain Kenny, sunog. Dumura. Gitling. Sa isang iglap, ang mga bala sa deck ay umaalingaw-ngaw patungo kay Yefan na parang malakas na ulan. Gayunpaman, nang ang bala ay umabot sa posisyon ni Yefan, ang figure ni Yefan ay nawala. Parang multo, nagpakita si Yefan sa likod ni Wan Jun. Ano ang iyong pinaputok? Ang boses ni Yefan ay nahulog sa tenga ni Wan Jun, at ito ay walang pinagkaiba sa pag-ungol ng Diablo. Paano ito posible? Mabilis na inikot ni Wan Jun ang kanyang ulo, ang kanyang fighting instinct ay nag-ipon ng lahat ng kanyang likas na enerhiya, at tinamaan ang puso ni Yefan ng isang Thai-style na siku. Hindi umiwas si Yefan, hinawakan niya ang siku gamit ang kaliwang kamay, at nang pisilin niya ito, nabasag ang lahat ng buto ng siku. Ah! Sigaw ni Wan Jun. Hindi niya maisip kung bakit ang kanyang likas na chi ay hindi maaaring magdulot ng anumang kabagsikan kay Yefan, halatang walang kahit katiting na zinki si Yefan. Hindi tumigil si Yefan, itinaas niya muli ang kanyang kanang kamay, at nilaslas ng kutsilyo ang noo ni Wan Jun. Pong! Sa malutong na tunog, tumalsik ang mga pula at puting bagay, at direktang sumabog ang ulo ni Wan Jun. Sa isang iglap, huminga ng malalim ang mga mamamatay tao at pirata sa buong barkong pandigma, at nagsimulang manginig ang mga kamay na may hawak ng mga baril. Kabanata 0213 Mukha 0213. Si Yefan ay tila gumawa ng isang maliit na bagay. Matapos itulak ang katawan ni Wan Jun palayo, naglabas din siya ng isang malaking kalibre ng revolver na bitbit ni Wan Jun mula sa likod ng kanyang baywang. Ang ganitong uri ng pistola na ginawa ng Smith Company ay mayroon lamang 5 bala, ngunit para sa pagmamarka ni Yefan, ang 5 putok na ito ay 5 buhay. Nang itutok ni Yefan ang kanyang baril sa ilan pang gumagala-gala na mga soul killer, napagtanto nilang nasa labanan sila at kailangan muna nilang iligtas ang kanilang buhay. Muling binaril ng isang grupo ng mga mamamatay si Yefan, ngunit tila nahuhulaan ni Yefan ang takbo ng lahat ng mga bala, at iniwasan niya ang lahat ng mga bala habang naglalakad ng mali-mali. Kasabay nito, 5 sunod-sunod na bala ang pumutok ng baril ni Yefan. Bang, pagkatapos ng 5 magkakasunod na tunog, ang 5 gumagala na soul killer ay direktang binaril sa ulo. Matapos malutas ang 5, ginamit ni Yefan ang pistol bilang prop at direktang itinapon ito sa isang mamamatay tao sa likod niya. Walang oras na mag-react ang killer, at ang buong ulo niya ay nabasag ng pistol. Bigla na lang, 5 pumatay na lang ang natitira sa kubyerta ng gumagala na kaluluwa. Ang 5 taong ito ay labis na natakot na sila ay nagplanong tumakas, o tumalon man lang sa bangka. Ngunit tumakbo si Yefan, napakabilis na lumitaw ang mga after images. Isa-isa niyang hinawakan ang leeg at braso ng mga mamamatay tao, at saka bumagsak sa kubyerta at sa mga bakal na rehas ng walang sabi-sabi. Bang! 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 Sa 5 sunod-sunod na tama, ang 5 killer ay nabasag ang kanilang mga ulo sa lupa, o ang kanilang mga katawan ay napilipit at nad-i-form nang tumama sila sa mga rehas. Napakalaking kapangyarihan, sinisira sila ng mapanirang kapangyarihan, nang walang kapangyarihang lumaban. Natigilan ang mga pirata sa buong deck. Hindi pa sila nakakita ng sinumang maaaring pumatay ng isang tao, kaya walang kahirap-hirap. Sa halip na pumatay ng mga tao, mas mabuting sabihin na tinatapakan ni Yefan ang mga langgam hanggang mamatay. Ang susi ay ang mga galaw ni Yefan ay parang mga masining na sayaw, walang mga kalabisan na detalye. Sa kabaligtaran, sa bawat oras na siya ay gumawa ng isang shot, maaari niyang maiiwasan ang mga pag-atake ng napakaraming tao, at sa parehong oras ay mahanap ang target. Matapos malutas ang lahat ng mga gala na miyembro ng kaluluwa, ibinaling ni Yefan ang kanyang atensyon sa pamilya Zing at sa kanyang anak. Duguan ang mga mata ni Zing Hongjie, at nanginginig siya sa takot. Lalong napahiya si Zing Junfeng. Nakaluhod talaga siya sa lupa at basang-basa ang pantalon niya. Yefan, wag mo akong patayin. Trituhin mo ako na parang umutot, bitawan mo ako. Ako, hindi mo ako kalaban. Umiiyak si Zing Junfeng. Naglakad si Yefan sa harap ng dalawang mag-ama, at magsisimula na sana nang marinig niya ang dagandong ni Captain Kenny mula sa likuran. How unreasonable. You dare to kill the people that our Tigerhead shark pick up in front of me, do you really think that I, Captain Kenny, are in vain? Inihagis ni Kenny ang kanyang sombrero at kumuha ng isang dakot na stainless steel mula sa kanyang mga tauhan. Ang serrated machete na ginawa niya ay tumama ng husto kay Yefan. Ang kanyang lakas ay medyo mas malakas kaysa kay Wan Jun, at mayroon siyang congenital cultivation base. Bahagyang lumingon si Yefan sa gilid, umiwas ng kutsilyo, gumawa ng puting marka ang machete sa kubyerta, at lumipad kung saan-saan. Tumalikod si Kenny at hinampas si Yefan sa gitna gamit ang isa pang kutsilyo. Gayunpaman, biglang tumalon si Yefan, at pagkatapos tumalon ng diretsyo, natapakan ng kanyang mga daliri ang kutsilyo ni Kenny. Ah! Bulalas ni Kenny, ang kamay niya ay parang tinamaan ng kidlat, namamanhid ang bibig ng tigre, at diretsyong bumagsak ang palakol sa lupa.
Kasabay nito, tinamaan ni Yefan ng volley kick ang baba ni Kenny. Mapalad din na si Yefan ay hindi gustong pumatay, at ang kanyang lakas ay walang silbi. Dahil dito, lumipad din palabas si Kapitan Kenny, tumutulo ang dugo sa kanyang bibig at ilong. Natigilan ang mga pirata sa barko. Sa kanilang mga mata, ang kapitan, na wala ng kapantay, ay sinipa ng mga kamay ni Yefan. Dinampot ni Yefan ang machete na nahulog sa lupa, bahagyang tumingin kay Kenny na bumagsak sa lupa, at sinabing, sa harap ng Leviathan, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Pagkatapos sabihin iyon, biglang hinawakan ni Yefan ang talam ng machete gamit ang isang kamay, hinawakan ng hawakan gamit ang isa, at nabali ito sa loob. Keng! Nabasag sa 2 piraso ang makapal na machete na gawa sa pinong bakal, para bang ito'y pekeng gawa sa foam. Namula ang mukha ni Kapitan Kenny, puno ng ayaw, ngunit nakonsensya siya at hindi na naglakas loob na gumawa pa ng padalos-dalos. Kasabay nito, ako ay maswerte na kapakipakinabang pa rin ang magkubli sa demonyo ng dagat, at ang mabangis na pangalan ng halimaw sa dagat na Leviathan ay nagligtas sa kanyang buhay. Sa mga sandaling ito ay basang-basa pa rin at sa kahihiyan ang mga tinak ng dugo na kakaakyat pa lang sa dagat. Noong una ay gusto niyang bawiin ang eksena sa harap ni Yefan at makipagkumpetensya muli kay Yefan, ngunit nang makita ang eksenang ito, natigilan si Bloodthorn sa pwesto at hindi nang ahas na sumulong. Ang natitirang Dragon Soul ay lubos ding naunawaan na hindi ang mga tinak ng dugo ang minamaliit sa kalaban ngayon, ngunit ang lakas ni Yefan ay talagang napakalakas. Inihagis ni Yefan ang machete na naputol sa 2 sa harap ng pamilya Zing. Patayin mo, sa tingin ko ay marumi ito, magpakamatay ka, sabi ni Yefan. 2 ordinaryong tao, at tuluyan na nilang nawala ang negosyo ng kanilang pamilya, walang reputasyon, at wala, kundi 2 masamang buhay, walang interes si Yefan sa pagpatay. Ngunit ang mag-ama ng pamilya Zing ay hindi gustong mamatay, patuloy silang yumuko sa harap ni Yefan, humihingi ng tawad. Nalungkot si Yefan nang marinig niya ito, kaya't isa-isang hinawakan niya ang 2 mag-ama, pagkatapos ay humakbang sa gilid ng bangka at direktang itinapon ang 2 palabas. Napahiyaw silang 2 sa takot at nahulog sa dagat, pumapalakpak at pinagmamasdan ang bangka na umalis sa kanila. Hindi na kailangan pang tumingin ni Yefan para malaman na lulubog silang 2 sa dagat sa maikling panahon. Sa ganitong paraan, maaari itong ituring bilang paghihiganti para kina Su Changping at Su Qingzhou. Gayunpaman, si Yefan ay lumibot sa bangka at nalaman na may mas kaunting babae si Tung Hozan. Ang laso na babaeng ito ay sadyang gustong mangagaw ng kayamanan, na humantong sa trahedya ngayon, at natural na hindi siya pakakawalan ni Yefan. Hindi niya naiwasang tanungin si Kenny, may babaeng nasa katanghaliang gulang, nakita mo na ba? Ngumisi si Kenny at sinabing, talagang tinakpan mo ang ilong at mukha mo, akala mo masunurin ka namin, sasagutin ko kahit anong itanong mo. Ikaw. Ikaw at ang mga tao mula sa Dragon Soul ang pumatay sa ating mga kaibigang Tigre Shark sa dagat. Kapag kumalat ang insidenteng ito, saan kaya mapupunta ang mukha ng Tigre Shark natin? Hindi napigilan ni Yefan na matawa, akin na ang mukha ko. Kung hindi mo ito kayang itago, sinisisi mo pa ba ako? Malamig nang umuso si Kenny, naglabas ng satellite phone, at sinabing, kahit hindi kasing lakas ng lakas mo, huwag mong kalilimutang miyembro tayo ng Devil at Sea. Sasabihin ko kay Lord Leviathan ang nangyari dito ngayon, huwag mong isipin na tapos na. Nang marinig ito, lahat ng nasa Dragon Soul ay hindi natahimik. Kung alam ni Leviathan ang tungkol dito, at ang Dragon Soul ay sangkot sa insidenteng ito, malamang na tumaas ito sa antas ng awayan sa pagitan ng Dragon Soul at ng Sea Demon. Hindi si Bloodthorn o si Lengzo ang nangungunang figure ng Dragon Soul. How dare they take such a big responsibility at galitin ang malalaking pirata? Malaki ang posibilidad na maraming mga merchant ship ng Xia Kingdom sa karagatan ng Magdarones ng malaking pagkalugi. Kabanata 0214 Leviathan 0214 Captain Kenny. Ang insidenteng ito ay nag-iisa kay Yefan, at hindi siya direktang nauugnay sa ating Dragon Soul. Sana ay mahawakan mo ng may pag-iingat. Matigas na sabi ni Lengzu. Natawa si Kenny, natuwa siya sa balisang hitsura nitong grupo ng mga tao dahil sa mabangis na pangalan ng demonyong dagat. Pinadala niya siya rito, ngunit kayong mga kaluluwang dragon, ang ating mga petang na may ulo ng tigre ay talagang mahina, at hindi sila ang mga kalaban ng inyong mga kaluluwang dragon, ngunit nasa Panginoon na talunin ang aso, hintayin na lamang ninyong matugunan ang galit ng demonyong dagat. Pagkatapos magsalita, anuman ang kinakabahang ekspresyon ng Dragon Soul crowd, nakuha ni Kenny ang satellite phone. Hindi madali para sa Bloodthorn at ng iba pa na humakbang para pigilan ito. Kung tutusin, mukhang hindi tama iyon, kaya kailangan nilang magmadali upang makahanap ng paraan upang maipaliwanag ito sa mga matataas na opisyal ng Dragon Soul. Ye ang apelyido. Tingnan mo ang ginawa mo. Kahit ang military advisor ay hindi ka makakatulong para maalis ang kasalanan ng Sea Devil. Inihagis ni Bloodthorn ang responsibilidad kay Yefan. Tahimik na tumingin si Yefan kay Captain Kenny, naghihintay na tumawag ito.
Nagsimula nang magsalita si Kenny, ako ito. Kenny ng Tigre Head Shark, oo. May sasabihin ako kay Lord Leviathan, pakitiyak na hayaan mo akong makausap ang Panginoon. Isang asul na dagat, ilang mga barkong pandigma na bakal na pilak-abo, tulad ng mga kuta ng metal, na nananatili sa marilag na dagat. Ang mga watawat na nakasabit sa mga barkong pandigma na ito ay pawang mga higanting pusit na may itim na background at puting guhitan, at ang mga ito ay nakakatakot. Isang pirata na may iba't ibang tangkad, ngunit pawang matipuno, ang iba ay nakikipagkompetensya upang tumalon sa dagat, at ang ilan ay nakikipagkompetensya sa mga kasanayan sa pakikipaglaban ng barko. Siyempre, marami ring mga pirata na may hawak na baso ng alak at nakayakap sa ilang magugulong babae sa bangka, nag-iinuman at nagsasaya. Sa deck ng isang destroyer sa harapan ng fleet, isang curvaceous blonde sa isang bikini, na may hawak na satellite phone, ay mabilis na lumakad papunta sa tuktok na deck. Doon, isang kulay tanso, itim na tirentas, malakas na lalaki na may taas na 2 metro ang may hawak na isang baso ng vodka sa isang kamay at isang batang babae na mukhang 2 o 3 taong gulang sa kabilang kamay. Ang maliit na batang babae ay blonde din, maputi at mabilog, may mga bilog na mata, sabik na nakatingin sa baso ng vodka. Ngumisi at tumawa ng 2 beses ang lalaki. Tila naisip niya na masyadong nakakaawa ang batang babae, kaya't inilagay niya ang baso ng alak at binalak na painumin ang maliit na luli. Leviathan. Nakita ko. Ang higanteng Leviathan ay awkward na lumingon at tumingin sa blonde na may walang magawang ekspresyon, Monica, uminom ka ng kaunti, magaling si Debbie. 3 taong gulang pa lang ang anak mo, pinainom mo siya ng vodka. Gusto mo ba talagang sanayin siyang maging pirata? Sinulyapan ni Monica ang kanyang asawa at inagaw ang kanyang anak. Ang maliit na si Debbie ay tumingin sa baso ng alak na iniwan sa kanya ng malungkot, ngunit hindi nang ahas na labanan si Mommy. Walang masama sa pagiging isang pirata. Gusto ko siyang sanayin na maging no. Isang sequin sa buong mundo sa buong panahon, nakangiting sabi ni Leviathan. Huwag mo nang isipin. Kapag nag-kindergarten si Debbie, ibabalik ko siya sa magnesium. Sinabi ko na sa amo ko na babalik ako sa trabaho sa susunod na taon. Kung gusto mong makita ang mag-ina natin sa hinaharap, pumunta ka para makipag-appointment, mariing sabi ni Monica. Sabihin. Mukhang dismayado si Leviathan, mahal, bakit gusto mo pa ring maging reporter? Ano ba ang maganda sa pagiging reporter? Depende rin sa mukha ng mga kapitalistang iyon. Paano kung mabuli sila? Bubuli mo ba ako? Ikaw lang. Noon, naparito ako para mag-interview sa iyo, pero kinulong mo ako sa dagat ng ilang buwan. Ngayon kahit halos 3 taong gulang na ang anak ko, ganoon na ba kalala ang mga kapitalista? Nawalan ng malinis na mata si Monica. Ibinuka ni Leviathan ang kanyang mga kamay, darling, hindi ko kasalanan iyon. Napapaligiran ako at inatake noon, at abala ako sa pakikipaglaban sa dagat. Paano ako magkakaroon ng oras para pabulaykan ka sa lupa? Hindi ka ba nahulog sa akin noong panahong iyon? Walang hiya, sino bang mahal mong laking pusit? Bilasan mo sagutin mo ang telepono, mukhang naaksidente ang bagong kapatid mo. Itinapon ni Monica ang satellite phone. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Leviathan at inubos ang vodka sa isang lagok bago kinuha ang telepono. Si Kenny ba, ano ba, hindi ko alam na nagbakasyon ako. Oo, Lord Leviathan, patawarin mo ako sa pang-iistorbo ko sa iyo, napakalaking bagay talaga, magalang na sabi ni Captain Kenny. Hindi nasisiyahang sinabi ni Leviathan, kung umutot ka, hayaan mo na. Kami ay inatake. Ang Dragon Soul at isang lalaki mula sa Zia ang dumating sa aming barko at pumatay ng higit sa 100 tao mula sa aming kaalyado, ang Wandering Soul Organization. Binaliwala lang nila ang aming katayuan bilang isang vassal na organisasyon ng Devil at Sea. Kinusot ni Leviathan ang kanyang mga mata, Dragon Soul. Nasa dagat ka ba? Oo, nasa matataas na dagat tayo, pilit nilang hinahabol ang mga taong gusto nating protektahan. Lumubog ang mukha ni Leviathan, naiintindihan ko, magkakaroon ako ng paliwanag sa Dragon Soul tungkol sa bagay na ito. Sa frigate ng Tiger Shark, agad na tuwang-tuwa si Kapitan Kenny nang marinig niya ang malungkot na pahayag ni Leviathan. Salamat, Lord Leviathan sa iyong proteksyon. Kahit na mamatay kami dito ngayon, nagpapasalamat kami sa kabaitan ni Lord Leviathan. Ang mga tao ng Dragon Soul ay labis na kinabahan, at talagang ipinakalat nila ang bagay na iyon sa mga tainga ni Leviathan, at malamang na hindi ito magtatagal, ang punong tanggapan ng Dragon Soul ay makakatanggap ng mga tanong mula sa mga Sea Demon. Damn! Yefan, gumawa ka ng malaking gulo. Mapait na sabi ni Bloodthorn. May kakaibang ngiti si Yefan sa gilid ng kanyang bibig. Bigla siyang lumapit kay Kenny na may kasamang flash. Nagulat si Captain Kenny, at hindi niya nakita kung paano siya lalapitan ni Yefan. Panginoon ko! Papatayin ako ng lalaking iyon mula sa bansang Zia. Inakala ni Kapitan Kenny na siya ay papatayin, at nagmamadaling sumigaw. Ngunit si Yefan ay isang satellite phone na nag-alis kay Captain Kenny. Walang magawa siyang umiling sa lalaking ito at sinipa siya. Sa kabilang banda ng telepono, malakas na nagtanong si Leviathan, sino ito?
Sino ang napakatapang? Kinuha ni Yefan ang telepono at bumantong hininga, ano ang sinisigaw mo, ako ito. Doon. Matagal na katahimikan ang nasa kabilang dulo ng telepono. Pagkatapos ng halos kalahating minuto, ang nanginginig na boses ni Leviathan ay dumating, at ang volume ay mas mahina. Boss. Agad na hamina ang momentum ni Leviathan, ngunit nasa sabik pa rin siya. Sinabi ni Yefan sa matatas na wikang banyaga, Leviathan, napakahaba ng mga kuko ng pusit mo, at nariyan pa ang mga vassal na organisasyon mo sa mga dagat malapit sa Zia Kingdom. Baliw itong si Kenny. Number 100, lagyan mo ako ng baril. Biglang nagising si Leviathan, ang nangyari, boss. Hindi mo ako masisisi, hindi ko alam na nandyan ka. Sa kabilang dulo, galit na paliwanag ni Leviathan, at ang isang ito, ang mga pirata ng piteng na ulo ng tigre sa bangka, at ang mga miyembro ng Dragon Soul ay lahat ay naging petrified. Sa huli, kilala talaga ni Yefan ang si monster na si Leviathan. Bukod dito, ang pakikinig sa pag-uusap ni Yefan kay Leviathan ay napaka-relax, kahit na may kaunting casual, na para bang tinuturuan ng boss ng leksyon ang kanyang mga nasasakupan. Nang inag si Kapitan Kenny, at bigla siyang nagising. Sinabi ni Yefan bago iyon, sa harap ni Leviathan, bigyan siya ng paraan para mabuhay. Ito. Hindi sa takot si Yefan kay Leviathan, pero binibigyan lang siya ni Yefan isang maliit na mukha lang ang kakilala. Sa pag-iisip nito, nanlambot ang buong katawan ni Kapitan Kenny, at lalo pang nanginig ang mga pirata ng Tigre Head Shark, at mabilis nilang ibinaba ang kanilang mga baril, sa takot na misisi ni Leviathan. Pananayam ng Kabanata 0215. Sa maninira ng 0215. Si Demon, excited na paliwanag ni Leviathan, sa takot na baka hindi siya maintindihan ni Yefan. Boss, alam mo na ako ay isang matanda at bastos na tao, at ako ay madalas na matigas ang ulo. Hindi ko sinasadyang tanggapin ang isang tanga. Ang taong iyon ay naglakas loob na hindi ka respetuhin at patayin siya ng diretsyo. Kung hindi siya magagalit, papawiin niya ang buong Tigre Head Shark. Halika na. Talagang hindi ako magsasalita tungkol sa Leviathan. Boss, kailangan mong maniwala sa akin, ngunit iniisip kong hanapin ka, nasa Ziago ka, hindi ka pa nakita ng aking anak na si Debbie oo, asawa kong si Monica, hindi pa kita nakikita noon. Maraming sinabi si Leviathan, at si Yefan sa kabilang banda ay hindi napigil ang matawa. Okay, wala pa akong narinig tungkol sa organisasyon ng Tigre Head Shark. Normal lang na hindi nila ako kilala. Maaari mong hayaan silang gawin ang kanilang makakaya, at hindi mo na kailangang sabihin pa. Para sa iyong asawa at anak na babae, palaging may pagkakataon na makilala sila sa hinaharap. Huwag kang magmadali. I enjoy mo ang iyong buhay, huwag kang magnakaw, wala akong oras para tulungan kang linisin ang kalat ngayon, sabi ni Yefan. Masiglang tumanggaw si Leviathan at sinabing, oo naman, boss, ikaw ang may huling say. Hahayaan ko ang lalaking iyon na si Kenny na makinig sa iyo, magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Iyon lang, binigay ko sa kanya ang telepono, sabi ni Yefan. Nagmamadaling ibinaling ni Leviathan ang isang mahigpit na mukha, sinampal ang kanyang dibdib ng isang kanang kamay, at yumuko sa direksyon ni Ziago mula sa malayo. Divine Wrath, my prince. Hindi sumagot si Yefan, lang. Hindi nagtagal, sinagot ni Kenny ang telepono at mahinang sinabi, Lord Leviathan, ito, anong nangyayari, kakilala mo ba siya? Sabay saway ni Leviathan kay Kenny. Lahat takot na takot. Sabihin mo, kahit anong sabihin ng Panginoon, makikinig ka sa kanya. Kung may iligtas mo ang buhay ng aso mo ngayon, ito ay dahil napakabait niya sa iyo. Kung sino siya, hindi mo deserve na malaman, kaya wag ka nang magtanong pa kung hindi naman dapat. Nakaramdam ng lamig sa kanyang puso si Kenny at nagmamadaling tumanggo, oo. Ako. Naiintindihan ko. I hang up, magandang buhay na pagsilbihan. Paliitin mamaya. Nang matapos magsalita si Leviathan, naputol ang komunikasyon. Sa deck, si Monica, na nakahawak sa kanyang anak, ay tuwang-tuwang nagtanong, Leviathan, nahulog ka ba talaga sa telepono? Leviathan. Tumanggo na may iniisip at nararamdaman sa kanyang mga mata, oo, mahigit 2 taon na, hindi ko pa naririnig ang boses ng amo. Galit na sinabi ni Monica, kailan ko siya makikilala? Ang pinakamaalamat na figure sa mundo sa ilalim ng lupa sa nakalipas na 100 taon, ngunit sa kasamaang palad ay walang kahit isang malinaw na larawan ang nailipat. Kung makapanayam mo siya at magsulat ng ulat, tiyak na magiging kahanga-hanga ito. Halika na mahal, ang gaganda ng mga nagawa ng amo ko, magsulat ka ng konting talambuhay, epic experience na, paano ka magsulat ng report, natatawang sabi ni Leviathan. May mukha pa bang sasabihin? Wala kang kwentang patay na pusit, sinabi mo rin na mas mabuti si Fall Ingen kaysa tunay na kapatid, at hindi mo man lang madala ang iyong asawa at anak upang makita ang isa't isa. Naiinis na sabi ni Monica. Kinagat ni Leviathan ang kanyang mga labi sa pagkadismaya, ayaw ng boss na. Tingnan mo kami. Sinong nang ahas na istorbohin siya, oy? Nakaon.
Nagsimulang lumuhad ang barko ng Tiger Shark, si Captain Kenny at isang grupo ng mga pirata. Mahal na Ginoong Ye, patawarin mo kami, mayroon kaming mga mata na hindi alam ang bundok Thai. Pagbabayad sala. Kapitan. Nanguna si Kenny, at isang grupo ng mga pirata ang nagsimulang yumuko at humingi ng awa. Ang mga kaluluwa ng dragon sa likod ng lahat ay hanggal. Ang mga nakakita ng baka ay hindi pa nakakita ng ganoong baka. Gaano kasagrado si Ye Fan, maging ang halimaw sa dagat na si Leviathan. Nagbebenta ng mukha. Hindi napigilan ni Zuji at Leng Zhu na makaramdam ng kaunting takot, na iniisip sa kanilang sarili, gaya ng inaasahan sa isang taong kilala ng military advisor, siya ay talagang pambihira. Lalong uminit ang mukha ni Bloodthorn. Pag naiisip niya yung ginawa niya kanina, katangahan talaga. Lahat ng nangyari ay nasa ilalim ng kontrol ni Ye Fan. Bumangon ka na, masyado nang nasayang ang oras. Nag-aalala pa rin si Ye Fan kay Su Qingzu sa bahay, at sinabing, nasaan ang tunghosan na iyon? Maingat na sinabi ni Kenny, siya. Nasa loob. Sumimangot si Ye Fan, pangunahan, titingnan ko. Oo. Si Captain Kenny ay hindi nang ahas na tumanggi, at dinala si Ye Fan sa loob ng cabin. Pagdating ko sa isang resting room, pagbukas ko pa lang ng pinto, nakita ko ang isang babaeng nakahandusay sa lupa. Maraming pasa at bahid ng dugo ang babae sa buong katawan. Namumula at namamaga ang kanyang mukha dahil sa sobrang daming beses na siyang nabomba, at namamaga ang kanyang mga mata dahil sa pagiyak. Mula sa mga bakas ng kahihiyan sa kanyang katawan, makikita na siya ay na-violate ng hindi kilalang bilang ng mga tao, at nahimatay pa siya sa paglalaroan. G. Alam na alam din ni Ye Fan kung anong uri ng mga karakter ang mga pirata. Hindi niya ito nakitang kakaiba. Gisingin mo siya. Gusto mo siyang ilayo, at itali ko siya kaagad, magiliw na sabi ni Kenny. Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi na kailangan, iwan mo na lang siya rito. Noong una, gusto kong patayin si Tunghosan, ngunit sa ganitong paraan, mas masakit para sa kanya ang mabuhay sa mundo kaysa mamatay. Pagkalabas ng cabin, pumunta si Ye Fan sa bangkang pangisda at natagpuan ang bangkay ni Su Changping. Hindi nagtagal, bumalik ang grupo sa tubig ng Xia Kingdom sakay ng speedboat. Sa gabi, pagkatapos bumalik sa Huahai, tinawagan ni Ye Fan si Su Qingzu. Kaya lang ang nakasagot ng telepono ay si Tita Jiang. Ye Fan, anong nangyayari? Paus din ang boses ni Tita Jiang. Sinabi ni Ye Fan, ang ama at anak ni Xing, Tunghosan, Yu Han, lahat ay nalutas. Ang katawan ay ibinalik. Okay, mabuti, hindi talaga naniwala ang matandang babae sa maling tao. Pumunta at i-cremate ang katawan ng master. Well, huwag mong hayaang makita ito ni Miss, nasa ospital ngayon si Miss at hindi na ma-stimulate pa. Bumantong hininga si Tita Jiang. Nang marinig ito ni Ye Fan, sumimangot siya at sinabing, ano ang problema ni Xiao Shu? Ano pa ang magagawa ko? Nabalitaan ko na namatay na rin ang matandang babae. Ang dobleng suntok ay nagpahimatay sa dalaga, ngunit ngayon ay matatag na ang kanyang pag-iisip at natutulog at nagpapahinga. Nasa ospital ako. Samahan mo siya, sabi ni Tita Jiang. Agad na sinabi ni Ye Fan, pupunta ako ngayon. Makalipas ang mahigit kalahating oras, dumating si Ye Fan sa ospital at pumasok sa isang VIP ward. Ngayon lang nagising si Su Qingzu at nakasandal sa ulo ng kama, tumutulo, nang makita niya si Ye Fan na naglalakad papasok sa pinto, isang pares ng pula at basang mga mata ang bumungad sa mga mata ng babae. Nang makita si Ye Fan na papasok, tumayo si Tia Jiang at tinapik siya sa balikat, at sinabing, lalabas ako at maghahanda ng hapunan para sa dalaga, maaari mo siyang kausapin. Tumango si Ye Fan at hiniling kay Tita Jiang na pumasok muna sa trabaho. Umupo siya sa tabi ng kama, tumingin sa babae ng may habag, at sinabing, nalutas na ang usapin. Dahil kilala niya si Su Qingzu, hindi pa niya nakita ang ganitong kahinaan ng babaeng ito, tulad ng isang pinong bulaklak ng peras na may mga patak ng hamog, ang kanyang maganda at masakit. Well, narinig ko ang sinabi ni Tita Jiang. Sinabi ni Su Qingzu sa malinaw na boses, salamat, iniligtas mo akong muli, at tinulungan akong gawin ang maraming bagay. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at tumawa, at inilabas ang wrench na dala niya ay nanginginig sa harap ng mga mata ng babae. Ito ang pamana ng pamilya na ibinigay sa kanya ni Bishuchin. Anong katangahan ang pinagsasabi mo? Asawa mo ako, hindi ba dapat kong gawin ang mga bagay na ito? Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, tawagin mo akong mabuting asawa, pumikit si Ye Fan. Hindi nagalit si Su Qingzu sa pagkakataong ito, sa halip ay ibinuka niya ang kanyang mapupulang labi at ibinaba ang kanyang mga mata, na para bang iniisip niya kung gusto niyang bigyang kasiyahan ang kahilingan ng lalaki. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.